Huli kam sa Quezon City. Kumuha ng toilet paper ang babaeng yan, pumunta sa drawer at may kinuha. Ang babae, kasambahay pala, at ang kinuha niya ay 2 singsing ng kanyang amo. Natunton at naaresto kalaunan ng suspect sa San Jose del Monte, Bulacan. Na-recover ang engagement ring na 156,000 pesos ang halaga, pero hindi ang 65,000 pesos na wedding ring dahil naibenta na raw ng suspect. Aminado ang suspect sa krimen na nagawa raw niya dahil nasa ospital ang kanyang apo. Nahaharap ang suspect sa reklamong qualified theft. Kinutugis ng Manila Police ang 5 hold-upper na nambiktima sa mga pasahero ng isang jeep sa Tondo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang pagbaba ng 5 lalaking yan mula sa pampasaherong jeep sa Tayuman Street, Barangay 154 sa Tondo, Maynila, pasado alas 7 kagabi. Maya-maya, pumasok sila sa gate ng supermarket habang dumiretso naman ang jeep at kumaliwa ng Wanluna. Ayon sa Barangay 55, hindi gaanong maaninag sa CCTV nila, pero ang mga lalaking bumaba mula sa jeep, mga hold-upper pala. Base sa salaysay ng isa sa mga biktima sa barangay, galing sa isang mall sa Santa Cruz ang jeep at papunta ng Pritil. Isa raw sa mga salarin ang sumakay sa bahagi ng Dagupan Street. So bali nag-declare ng hold up. Paglagpas po ng Dagupan, biglaan, marami sila sa loob ng jeep eh. May mga pera, cellphone, kasama po pa yung ibang mga gadget ng pasahero. Bukod sa mga cellphone, nakuha rin ng mga hold-upper ang passport ng isa sa mga biktima na gagamitin niya pa sana ngayong umaga. Papuntang Indonesia, yung isa sa mga na-hold up. Base sa investigasyon ng Jose Abad Santos Police Station, posibleng nakasakay na ng jeep ang 4 sa 5 salarin sa bahagi pa lang ng mall sa Santa Cruz. Armado raw sila ng mga patalim. Hindi pa malinaw sa ngayon kung gaano karami ang nabiktima dahil isa pa lang ang lumapit sa kanilang tanggapan. Ayon sa Manila Police District, nakikipag-ugnayan na sila sa management ng supermarket upang makakuha ng kopya ng CCTV. Yan ay para makita ang malinaw na mukha ng mga sospek at makita rin ang direksyon na kanilang pinuntahan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang angkas ng isang motorsiklo matapos madamay sa aksidente ng 2 truck sa Tagkawayan, Quezon. Chris, ano ang detalye? Connie, nahagip ng truck ang motorsiklong sinasakyan ng biktima. Sa dashcam video, kita ang pag-overtake ng truck sa ilang sasakyan sa Quirino Highway sa Barangay San Vicente. Sa isa pang anggulo, makikita ang nag-overtake na truck na bumangga sa likod ng isa pang truck na nagdire-diretso sa bangin. Nahagip din ng nakabanggang truck ang motorsiklo kung saan nakaangkas ang nasawing biktima. Sugatan naman ang rider, pati na ang pahinante at driver ng truck na nahulog sa bangin at ang driver ng nakabanggang truck. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang nakabanggang delivery truck. Nakatakdang mag-usap ang mga may-ari ng 2 truck. Wala pang pahayag ang pamilya ng mga sakay ng motorsiklo. Dito naman sa Pangasinan, sugatan ng isang lalaki matapos na bumangga sa truck sa Santa Barbara. Sa pula ng CCTV, makikitang humaharurot ang tricycle na yan sa Barangay Maningding. Sinubukan ng tricycle na mag-overtake sa motorsiklong nasa unahan nito. Nagdire-diretso ito sa kabilang linya at bumangga sa nakaparadang truck. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan ang driver na nawalan din ng malay dahil sa lakas ng pagkakabangga. Nakalabas na siya sa ospital at nagpapagaling. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang 25 anyos na tricycle driver dahil sa kalasingan. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang tricycle driver at ang may-ari ng truck. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Pero naharap pa rin ang tricycle driver sa mga traffic violation dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya at walang suot na reflectorized vest na alinsunod sa ordinansa ng Dalawigan. Tumaas pareho ang net worth ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte batay sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ang paghimay ng GMA Integrated News Research sa kanilang SALN sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang GMA Integrated News Research ang unang nakakuha ng kopya ng Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos mula sa Office of the Ombudsman.
Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng 21 piraso ng real estate properties, kabilang ang mga lote at bahay na nagkakahalaga ng mahigit 142 million pesos. Nagdeklara naman sila ng personal properties, kabilang ang cash, investments, alahas, sasakyan at mga paintings na nasa 247 million pesos. Kabilang dyan ang isang Mercedes-Benz Maybach na nasa 10.5 million pesos ang halaga. Ang koleksyon ng paintings ng mag-asawang Marcos aabot sa 126 na piraso, kabilang ang ilang likha ng mga itinuturing na Filipino masters. Kabilang na riyan ang isang obra ni Fernando Amorsolo, 17 obra ni Ben Cabrera, ilang likha ni Arturo Luz at iba pa. Meron pang ang isang likha ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinakamahalang painting ni Jose Hoya na nasa 19 million pesos ang halaga. Walang utang na idineklara ang mag-asawang Marcos, kaya ang kanilang net worth nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isinumiting SALN ng Pangulo, makikita ang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos. Base ito sa appraisal report ng pribadong appraiser na Cuervo Appraisers Inc. Makikita rito na mas mataas ang mga nakasaad na halaga ng mga lupain at personal properties ng Pangulo at First Lady, pati na ang halaga ng mga paintings na kanilang idineklara. Nakasaad sa deklarasyon ng Pangulo na magkaiba ang dalawang nakadeklarang net worth dahil ang isa ay nakabase sa mga alituntunin ng Civil Service Commission, habang ang isa na mas malaki ay nakabase naman sa appraisal ng Cuervo Appraisers na dati na raw ginamit ng Pangulo. Kung titingnan, tumaas ang net worth ng Pangulo mula noong June 30, 2022 nang siya'y maging Pangulo na nasa mahigit 329 million pesos base sa SALN na nakabase sa alituntunin ng CSC at nasa mahigit 908 million pesos kung pagbabasehan ng appraisal report ng private appraisal firm. Nakuha rin ng GMA Integrated News Research ang SALN ni Vice President Sara Duterte mula sa Office of the Ombudsman. Joint statement nila ito ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng real estate properties na nagkakahalaga ng halos 67 million pesos. Kabilang dito ang mga lote, bahay, condominium unit, karamihan sa Davao City. Meron din silang dineklarang personal properties na nasa mahigit 31.6 million ang halaga. Ang kabuang assets na idineklara ng mag-asawa nasa halos 98.5 million pesos. May idineklara rin silang utang na halos 10 milyong piso. Kaya ang kanilang declared net worth nasa mahigit 88.5 million pesos. Kung ikukumpara sa kanyang SALN, mula nang maging Vice President noong 2022, tumaas ang net worth ng Vice Presidente. Nasa mahigit 71 million pesos ito noong June 30, 2022. Umakyat sa mahigit 77.5 million pesos noong December 2023. At nitong 2024, umabot na sa mahigit 88.5 million pesos. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, ihanda na ang popcorn dahil mapapanood nyo na sa mga sinihan starting November 26 ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Tatlong kwento ng katatakutan at kababalagan ang tampok sa pelikula na based on true stories. Isa riyan ang Pocong na hango sa folklore sa Indonesia. Pagbibidahan niya ni Miguel Tan Felix kasama sina Christopher Martin at John Lucas, directed by Yam Laranas. Pagbibidahan naman ni Sanya Lopez at Elijah Canlas ang Berbalang na isang mythical creature from a Filipino folklore mula sa Tawi-Tawi. Kasama nila riyan si Rocco Nasino under the direction of Dodo Dayao. Mapoposes naman ng demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa storya ng Sanib. Kasama niya riyan si Therese Malvar at direktor nila si King Mark Baco. Presented by no other than Kapuso, multi-awarded journalist and host Jessica Soho, na hindi raw akalaing maisa sa pelikula ang kanilang mga kwentong KMJS.
Sa media conference ng Horror Trilogy, present si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. What makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has lent Kapuso Mo Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagi may isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo Jessica Soho's Gabi ng Lagi.